Maaray na po ang mga magsasaka sa Bulacan. Nalulugi na raw sila dahil ang tanim nilang palay ay nangamatay na sa tindi ng init at kakulangan ng tubig. Nakatutok si Cara David. 4 na buwang hinintay ni Barangay Captain Lamberto Bernardo ang pagbunga ng palay na kanyang tinanim sa Barangay Sapang Putik, San Ildefonso, Bulacan. Pero nung anihan na, ito ang kanyang inabutan. Ang palay namatay sa sobrang init at kakulangan ng tubig. Natuyo kasi ang mga ilog at pati ang irigasyon. Hindi na mapapakinabangan yan. Hindi na, ala na. Pagkain na lang ng hype yung dayaming yan. Magkano po ang nagastos ninyo dito? Pinakambabas sa isa hektarya, 17,000. Paano po yun? Wala na, lugi na magsasaka. Ayon kay Kapitan Bernardo, 500 ektarya ng lupa sa Barangay Sapang Putik ang di na mapapakinabangan dahil sa matinding tagtuyot. Mapipilitan silang ipakain na lamang sa mga kalabaw ang natuyong tanim. Ganito rin ang problema ng mga magsasaka ng San Miguel, Bulacan. Sa Barangay Lambakin, 100 ektarya ng palayan ang natuyo, pati mga tanim na gulay namatay rin. Ang imbakan ng tubig na inaasahan sana ng mga magsasaka tuyong-tuyo na dahil hindi umuulan. Ayon sa Bulacan Provincial Agriculture Office, kapos na rin ng tubig ang mga irigasyon mula sa Pantabangan Dam. Pero sabi ng Upper Pampanga River Irrigation System na namamahala sa Pantabangan Dam, posibleng hindi lamang nakasunod sa schedule ng pagsusupply ng tubig para sa irigasyon ang ilang magsasaka. Ayon kay Engineer Josephine Salazar, sa kasalukuyan, ang antas ng tubig sa Pantabangan Dam ay nasa 181.81 meters. Sabi rin ng National Irrigation Administration, malayo pa ito sa 171.5 meter critical level, kaya dapat inaabot pa ng tubig ang San Miguel at San Ildefonso. Sa Bulacan na kumukuha ng tubig mula sa Angat Dam, kahit papano'y nagbunga pa ang palay bago pa man magkulang ang supply ng tubig. Ano pong epekto nito sa palay kung hindi na po siya matutubigan ulit? Konti magaang, manipis. Manipis yung butil ng ng palay. Aanihin nyo na lang kahit manipis yung butil? Ganun talaga. Wala ng choice. Sa ngayon, nasa 181.81 meters ang antas ng tubig sa Angat. Kapag umabot ito sa 180 meter critical level, mapipilitan ng NWRB na putulin ang supply ng tubig sa mga irigasyon. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.